first National Actual Goldfish Show for Mayor Jose E. Relampagos. Please drive safely. Good morning mga groomers. Once again, this is Freight Sinisa and welcome to my vlog. So again mga ka-groomers, pasensya na medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-post ng content. And again, for today's content mga ka-groomers, I just wanna share with you lang sa yung first Mayor Jose E. Relampagos National Actual Goldfish Show in Panabo City in Davao. So I'm just gonna share with you lang yung travel experience at saka yung mga nag-champ na mga isda na napili namin for we are 6 judges mga groomers for this show, and yung style ng pag-judge namin is ginudge namin lahat. So hindi kami nag-divide into 2 groups. So, 6 judges, ginudge lahat ng categories. So, maganda to is paramihan lang ng vote ng kung sinong magcha-champion. Okay? So, first, mga ka-groomers, I just wanna let you know lang kung gaano kalayo yung Panabo City from my location. As you can see on the video on my GPS sa sasakyan namin, this is the shortest, mga groomers, shortcut or shortest route. It's in Cotabato kasi kami dumaan mga groomers. Dalawa kasi yung option mo. It's either Cotabato or Magbukidnon ka. So for Cotabato kami, pagpunta namin doon is via Cotabato. So pag uwi namin is via Bukidnon kasi nagkagayan pa kami for one night. So if dito ka sa Cotabato dadaan mga groomers, it's 413 kilometers. So, non-stop driving, it's 10 hours. Kasi yung daan pa Cotabato or before Cotabato is medyo yung lubak-lubak na may konting simento. But again, mga groomers, thankful naman tayo na safe na ang pagbiyahe natin, papunta at pauwi. So again, it's a 10-hour drive, non-stop. Ganyan kalayo. Ganyan ko kamahal ang hobby natin mga ka-groomers. So, walang problema. And thank you very much for the organizer. Very, very accommodating, especially to Doc Cyril. Thank you very much, Doc. And hopefully for the next show is, if ever hindi kami mapiling mag-judge, makapunta kami as one of the participants. So again, I'm encouraging everyone to support all actual shows. Mag-i-enjoy talaga kayo sa actual shows mga ka-groomers. Iba ang feeling ng magsali sa actual show. Para kang naiihi na natatai. Excuse me. May ubo pa ako mga groomers sa medyo stress sa biyahe. So again mga ka-groomers, here are the fishes na na-select namin for the champion. Yung mga champion lang yung example natin for today mga ka-groomers, para medyo hindi meron tayong idea kung ano ang mga isda na pwede isali sa mga shows. This will serve as a guide lang mga groomers ba. Okay? So again, in every show, in every actual show or online show, there always be a winner and there's always be a loser. But again, hindi yan dyan nagtatapos yung pagiging groomer natin or sa hobby natin. Part yan sa show. Sumali tayo sa competition. So, it's win or lose, walang problema. Ang importante is nakasupport tayo sa hobby natin. Part talaga sa hobby natin or sa competition yung natatalo. So, in the next show, at least mayroon kayong idea na ganito pala yung mga magagandang isda na
na panglaban talaga. So, may idea na kayo, yun yung advantage. At least, may guts kayo na sumali sa mga competition. Hindi lang yung sa mga tutorial lang, hanggang sa tutorial lang tayo na maganda tong isda, maganda, ano bang grade. Ganyan kasi maraming nagpapagrade. Malalaman mo talaga kung maganda ang grade ng isda mo pag sinali mo sa actual show. Okay? So again, here is first, this is a champion for Oranda short tail category, small category. So as you can see mga groomers, small pa to mas mga groomers, meaning it's 5 cm to 7 cm body size, or hanggang, depende kasi sa pagsukat but most of the time pagsukat yung roller na stainless yung ginagamit kasi mas accurate kasi yun. So it's hanggang pentacle talaga yan. At yung iba naman na mga organizer na nagpapashow is last scale. So it really depends. But again, as far as I know, it's 5 cm to 7 cm pinnacle. So again, mga groomers, as you notice, this is a small pa mga groomers but look at the body form mga groomers. So ito yung wala kasing perfect na isda mga groomers. So sa pagpili namin ng mga isda as a judge mga groomers, hindi talaga ako tumitingin sa mga minor fault. Wala kasing perfect na isda. As I mentioned on my vlogs, so wala talagang perfect na isda mga ka-groomers. The reason why I'm not looking at the minor fault mga ka-groomers is hindi na ang liit lang kasi ng mga minus ng mga minor fault. Ang tinitingnan ko talaga pag in my own opinion mga groomers is yung overall look ng isda, which is the body, the wind, the color, and the finish. So as you can see on this fish mga ka-groomers, look at that, ang ganda. Belly drop, hindi sobrang laki, hindi sobrang liit, sakto lang. Okay? So let's go to another example mga ka-groomers na champion. This is the champion for Oranda long tail category. So maganda to, small to mga groomers. So ito bet ko talaga to. Tinitingnan ko na talaga to, maganda tong isda to para sa akin. Mahilig kasi ako sa kirin. So sa kirin when it comes to Oranda, syempre with what is bulingit line, tatak bulingit line tayo sa Oranda mga groomers. Specialty namin yan yung redhead kirin. So as you can see, it's a small Oranda mga groomers. Look at the finish. It's very strong mga groomers. Makapal yung tail, makapal yung dorsal. Tingnan mo naman kung lumangoy. Okay? So hyper na hyper si Oranda. Small pa yan mga groomers, pero look at the wind and the color, very very strong, and the wind makapal na. So congrats to the groomer and the breeder of this fish. So let's go to another example. Ito maganda rin to sa small Ryuken. So broadtail, sa broadtail kasi mga groomers, ang advantage ng broadtail is maganda talaga siya pag lumangoy, pag maganda yung isda mo pagka-groom. As you can see on the head mga groomers, na triangle form talaga yan. At saka yung high back niya mga groomers is egg shape talaga. Yung continue talaga yung ano niya mga groomers pa, from the back of the fish until sa belly niya, egg form talaga. Okay? Ang challenge lang talaga ng broadtail is medyo if ever compare sa short tail, meron kasi ding Ryukin na short tail, but the same category lang sila mga groomers Hindi sila katulad nung sa Oranda na may short tail at long tail. So for the Ryuken, mix lang sila sa long tail at short tail. Itong long tail mga groomers, napakahirap. For me, napakahirap i-groom to kasi
Same with the Oranda, madaling mag-fold compare sa short tail. For me in my own opinion. So, congratulations sa winner at sa breeder ng isda na to. Maganda talaga. Small pa lang. Tsaka tingnan mo naman mga rumors, condition na condition. Okay, so let's go to the next example. We are on number 5. Okay, my favorite, Rancho. So this is the champion of medium category Rancho. So congratulations sa winner and the breeder of this fish. Ang ganda, ang ano talaga, smooth curve. So tingnan niyo yung katawan mga groomers. Ito yung palaging sinasabi ko, hindi kailangan na sobrang laki ng belly. Sakto lang talaga. Depende talaga yan sa mga groomers, sa pag-groom nyo. Kaya palagi kong sinasabi na hindi importante yung sobrang laki ng belly talaga mga groomers. So, as you can see on this Rancho, normal or sakto lang talaga yung belly niya. Hindi sobrang belly drop, hindi naman siya sobrang liit, at sobrang kapal ng back niya or curve niya. So, that's the reason why nag-champion. Depende kasi din yan sa mga ibang participants or contender mga groomers. So, sometimes doon namin ina-apply yung mga minor fault na mag-minus kami pag grabe talaga, dikit talaga yung laban. So, again, as I mentioned, in my own opinion, ano lang talaga, first of all, ang tinitingnan ko is yung overall appearance ng isda. Pag dikit yung laban, marami talagang magaganda, dyan na namin ina-apply yung mga minor fault. Minor fault, I just want to clarify, mga folds lang mga ka-groomers ha. Mga folds lang. Hindi yung may sakit, mga ganyan. Yung mga may sakit, for me, medyo hindi yan condition. So, yung isda is hindi siguro na kondisyon ng mabuti, kaya siguro nagkaganon. But again, mga groomers, it really depends on the organizer if ever yung isda is may sakit at tatanggapin nila. So depende na yan sa organizer. But for me as a judge, medyo malaki talaga ang minus or mahirap ipanalo yung isda na may sakit. Especially yung mga fin rat, white spots, ganyan. Meron ding mga one of the ito yung mga tinututukan ng mga organizer, mga ka-groomer. Share ko lang. Kami kasi dito sa Aurora, mga ka-groomers, sa Team Bulingit, iba kasi yung style namin ng pag-benching ng mga isda. So first, si John Ray Sutin at saka yung ibang sina Gigi, sila Jongjong, Jojo, sila yung nagdadala ng isda at si John Ray yung nagsusukat ng isda. Si John Ray kasi yung medyo may experience talaga. Also, siya yung alam na talaga niya kung paano sukatin at paghawak ng isda, mga kagawin sa pagsukat. At sina Jongjong at Gigi rin yan yung mga tinatawag namin sa Bisaya ng mga magiitan din. Yan yung mga silang John Ray talaga yung mga magagaling sa ganyan, sila Jojo. So, again mga kagroomers, sa pagsukat ng isda, mga kagroomers, hindi yan basta-basta hinahawakan baka kasi may mabalik na mga finish. So, speaking of yung mga nababalik na finish sa travel, so alam namin yan kung ngayon lang yan nabalik yung finish at matagal na compared to yung mga finish na balik na talaga before pa sa show. So, pag ganyan, sinasabihan namin ng mga participants or owner ng mga isda na ito, paglagay sa tank, ako kasi yung susulat ng size at saka category mga groomers. So, dapat tayo mga organizer, hands-on talaga tayo kasi sa atin din yan nagba-backfire if ever may mga, walang perfect show for me mga groomers may mga lapses talaga yan. Pero may, much better if mga minor lapses lang. So, go back to the topic, ako kasi yung mga groomers na nagsusulat sa sticker ng category at saka sizes ng mga isda. So, isa sa trabaho ko mga groomers is yung tinitingnan ko yung isda, tinitingnan ko sa malapitan if wala bang nabaling finish or anything na may white spot, red spot, or may feed rot. So, yan yung sinisiguro ko na before natin tanggapin yung isda, wala yung mga sakit or mga damages na minention ko. If ever meron man, tinatawag ko yung participant or yung handler na yung isda mo may fin rot, may white spot, may red spot, or anything, isasali pa ba to, or depende na lang sa participant. Kasi, as I mentioned, malaki ang minus ng may sakit na isda. Pag yung finish, when we're talking about mga finish na nabali mga groomers, nabali siya while traveling, considered namin yan. Sa katulad ko na organizer, considered namin yan. At sa ibang shows na nasalihan ko, okay yan. Pag nabali yung finish while on transit. Or sa paglagay sa aquarium yung owner, kasi most of the time yung owner yung pinapalagay namin, yung isda nila, sila yung kumukuha from the cellophane paglagay sa show tank. It depends na lang, depende na lang siguro sa may-ari ng
isda kung gusto niya. Kayo na lang, okay na yan, wala problema, may tiwala ako sa inyo. So, dyan, kami na lahat ang gumagawa. Pagkuha, pagsukat, at lahat-lahat. Pagsukat, isa sa amin talaga yan. Hindi talaga namin pinapasukat o pinapahawakan yung isda sa ibang tao or kahit sa may-ari pa. Hindi namin pinapasukat ang isda sa may-ari ng isda. Ang organizer lang talaga ang may karapatan na humawak at sumukat ng isda. Okay? Clarify ko lang yan. Okay. So mga ka-groomers, again, hopefully na-clarify ko yung point ko na depende talaga yan sa may sakit, sa anong nangyari, especially on the fold mga ka-groomers, okay? So let's go on the ito champion na to sa Ryuken, so the same lang yan. So let's go to dito tayo sa mga ka-groomers. Dito tayo sa napili naming reserve best of show. Let me check. Saan ba yun? I guess ito yun, champion Ryuken Large. Okay, ito. Ito yung napakagandang Ryuken mga ka-groomers. For me ha, sa personal to, bloody red talaga to mga groomers. Ang ganda. So, let me see ha. Ang look at the hump mga groomers. It's a broad tail and napaka ganda talaga nung dorsal niya mga groomers. Grabe, super ganda. Congrats to the breeder and also to the groomer of this fish. Napakaganda. Ito yung reserve best of show. And speaking of reserve best of show or the best of show, so sa pagpili namin ng mga ganyan, most of the time mga groomers, pinipili yung reserve best of show at saka yung best of show is nasa large at jumbo category. Considering na maganda talaga yung mga isda, at medyo bihira na lang pumili sa medium category for the reserve best of show or sa best of show. Most of the time nasa large at saka jumbo category talaga pumipili ng reserve at saka best of show. So for me, for the reserve best of show, maganda talaga to mga ka-groomers. Super ganda to. Kaya lang yung nag-BOS, kaya napili yun. I will show it to you ha. Wait. Okay. So let me show you the best of show. So this is the jumbo longtail oranda. So ito yung nag-best of show mga groomers. If I'm not mistaken, this fish is owned by Aqua Cartel. If I'm not mistaken mga groomers ha. Pero ito mga groomers, super laki. It's a jumbo. Let me check the size. Hindi ko masyado. I guess, anong size to? 13 cm. Super laki talaga to mga groomers. And aside from super laki, super ganda ng katawan, super solid yung kulay, yung mga finish niya mga groomers, if my fault man, sobrang liit lang talaga. Okay? That's one of the reason why napili namin to as the best of show. So ito so pagpili ng mga best of show at reserve best of show mga groomers kinukuha namin sa lahat ng champions lang. We only select those best of show and reserve best of show is sa mga champions lang. Okay? Just to clarify, baka may ma-confuse kasi kayo eh. So, yun lang mga champions ang qualified na piliin for the reserve best of show and the best of show. And for my show this coming mga ka-groomers, ang ano ko, second time na to na gagawin ko na mayroong best of show local breed or best of local breed. So meron akong best of show, so meron din akong best of local breed. So yung qualified lang na magbe-best of show is yung mga local breed lang talaga. But for the best of show is pwede import, pwede local. Okay? For the best of local breed na award, ginawa ko to para naman mabigyan ng chance na manalo yung mga local breed natin. Para naman ma-promote yung mga local breeders natin na magaganda yung na-produce na mga isda. Okay? And also, I just want to invite everyone this coming November 10 to 12 for our third National Actual Goldfish Show here in Aurora, Zamboanga del Sur. So, again mga ka-groomers,
Please do support all local shows as I mentioned para naman local actual shows, what I mean, para naman lumawak tong industry natin. And also, I just wanna shout out lang to my partner in this event, Mr. Adrian Pinote. And for the people na magsiset up ng mga tanks natin, everything, which is the Trupang Bulingit. Shout out to John Risutin, Jongjong Gigi, and Jojo. And also, I just wanna thank everyone sa mga nag-sponsors na sa event na to. Thank you very much. And hopefully, marami pang magsusponsors. Not necessarily na cash yung ibibigay nyo. Mas mabuti na yung, mas okay din yung food or drinks or snacks para sa ating mga participants at para sa ating mga judges. And to all the judges, Mr. Roland Yu, Sir Bra, and so to Sir Tikoy, and also to tentative pa yung kay Sir Vargas. I'm waiting for the update for Mr. Roland. Sana pumayag si Sir Vargas para 4 yung judges natin. Again, everyone, I'm inviting you this coming November 10 to 12. Again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog. Next is the champion for Navigate Video category, fish number 286 from Sir Icy, one finger. Isamis Oriental Goldfish Club. Miss Four, yes, Isamis Oriental. With handler Sir Icy. Next is the Delicate large category Delicate. 71. Delicate large category. From Bulacan City. Number a second paragraph, 171. 171, Delicate large. Delicate large category. Next. Okay, let's proceed.